King kabaning panahon. Halos meging karaniwan na lamang king kaya katamong lipunan ring pisasabyan parikil king espiritu, engkanto, aswang, malililing kaladwa, at aliwa pang bagay ating salat ng misteryo at katatakutan. Ako po'y J.D. Manaloto, abayan nyo ko king pamangulkul, king dimensyon ning kaladwa, kilabot, at kasalpantayan. Ing Katolisismo ing pekamaragula relihiyon king kekatang bansa, ating halos 80 milyon na miyembro king salukuyan. Iti ing meging sangkan nung bakit ding piyesta at aliwa pang kapag masusyan king kasalpantayan, megin lang holidays king bansa, kalupa na namo ning Pasko, Semana Santa at Undas. King pamagdaos da rin Katoliko kareng selebrasyon na reti, buong bansa, pati ring ali Katoliko, tutok nang ing oras bang di nandalan ing maulagang selebrasyon dareng mayorya. King special report ay ni, ke panayam mila ring aduang eksperto, iba't ka ring aduang tutuking pekamaragula relihiyon king Pilipinas. Metong karela i Abdul Karim Alfaro, iba't king relihiyong Islam, metong yang imam king Bulacan, at eksperto king pamagaral kareng doktrinang makaugne king banal na librong Quran. Ing metong naman kareng pekamaragula relihiyon king Pilipinas, ing protestantismo, ating igit 5 milyong miyembro. Metong kareng modernong sekta king lalam naniti, ing evangelical Christianity, o ring ausan daring marakal, a born again. Kabilang ya Kenny, ipastor Jun Apilado. Karelang ibuklat ing isip tamo king bayong perspektibo, alingid king beloan daring keraklan. King doktrina ning Katolisismo, ating lugal laaw sandang purgatorio, nung no ka rin pansamantalalang mipaparusan, ring kaladwa, king agawadang kasalanan, bayo lamukyat king paraiso. Abang at tsula kanu ring kaladwa Kenny, pwede dalang ipangadi king yato ning karelang kamaganak bilang proseso ning pamaglinis da king purgatorio. Ding demonyo king Kristyanismo o jin king Islam ding dahilan kanu ning miyayaliwang kasakitan king yato kalupa ning sakit, kalungkutan, takot at aliwa pang bagay ating negatibong epekto king kasalpantayan. Aral ng Quran, merong nilikha mula sa liwanag. Una, sila yung mga anghel. So, espiritu sila, hindi nakikita. And then, may nilikha muli ang Diyos na mula sa apoy. Sa wikang Arabic, ang tawag doon ay jinn. Hindi rin sila nakikita. Pero hindi sila magkahalintulad. Ang pagkakaiba noon, ang anghel ay sunod-sunuran sa mga ipinag-uutos ng Diyos, hindi sila sumusuway. At ang mga jinn naman sa aral ng Islam ay mayroong free will. Bilang isang pastor at Kristiyano, hindi po ako naniniwala sa ligaw na kaluluwa. Kasi po, ang sabi po ng Biblia, ang tao ay mamamatay lamang ng isang beses at pagkatapos ito ay paghukom. Ang mangyayari noon na pagkatapos ng kamatayan ay husga na siya kung saan siya pupunta. At para sa akin, at sinasabi ng Biblia, na dalawa lang ang pwedeng puntahan ng tao, langit at ang impyerno. As far as the spirit of a person is concerned, hindi na maaring maligaw yon dahil yon ay nahusgahan na. At ang sinasabi natin ngayon na pinag-usapan nating espiritu, hindi ito espiritu ng tao, kundi ito ay mga demonic spirits. Lumikha ang Diyos ng mga anghel, at si Lucifer na ngayon ay Satanas ay dating isang anghel. May panahon na siya ay nagrebelde sa Diyos at gusto niyang maging katulad ng Diyos. At dahil doon siya ay itinapon dito sa lupa. Kaya meron tayong term na naririnig na fallen angel. Kaya lang, nung siya inihulog dito sa lupa, sabi ng Revelation, nakapagdala siya ng 1/3 of God's angels. So at yun, nung tinapon sila rito sa lupa, sila ngayon yung mga umaali-aligid na espiritu. Minsan kanu, magpanggapla mo ring demonyo nga reni, bilang meteng kapamilya, bang abitan niya ing metong nga tao king maling paniniwala at king takot. Ang mga na-encounter ko lang, naalala ko ng spirits ay yung sumanib sa isang tao
Ayun. So, nakakita ako ng mga ganun. Merong panahon na they were possessed, no, by the devil. Meron naman ay they were only demonized by the devil. Pero sabi kasi ng Bible, greater is He who is in me than the devil who is in the world. Yeah, so tayo ay may kapangyarihan. Tiyak ang ating victory o panalo doon sa mga gawa ng demonyo dito. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, nung una, sa pagkakasaling sa wika natin, nung una ipinagbawal ko ang pagbisita sa mga kubur. Ngunit ngayon ay pinahintulutan ko ito. Kapag nagawi kayo o napunta kayo doon, dahil may inililibing kami, simula sa mga kapatid, sabihin namin, base sa utos ng propeta, kapayapaan ay sumainyo nawa o mga nasa libingan, mula sa mananampalatayang kalalakihan at mananampalatayang kababaihan. Sa mga sumusunod na kalalakihan at sumusunod na kababayan. Tunay, lolobin ng Diyos isang araw magkakasama tayo riyan. Gaya ng nabanggit ko kanina, sabi ng Bible, no, ay sa Hebrews, a man is destined to die once, and after that, judgment. So therefore, kung ito ay nahusga na, patay na, wala nang point or wala nang use of praying for them. Mas magiging epektibo kung ang ipapanalangin ay yung buhay. Kaya nga po ang dapat paggawa ng desisyon ay hindi nung panahon ng kamatayan, kundi panahon ng nabubuhay. Ang mga kapatid na yumao sa Islam ay sa aral ng Islam nasa tiyak na kaligtasan din. Ang hinihiling na lang namin yung kapayapaan sa kanila sa libingan kasi may parusa na kaagad sa libingan. Maulag ang partinening pangatao tamuing takot. Nung alang takot, maging padalus-dalus siya yung individual, king pa magdesisyon, at ena na isipan ng negatibong epekto na nini, king kayang biye. Pero no karinyapin meni batin takot. Sasabyan da ring siyentipiko at eksperto king psikolohiya, ang meni batiya kanuing takot, king survival instinct na ning metong nga tao. Ang takot ay isa ring espiritu. Sabi ng Bible, for God has not given us the spirit of fear, but of power, of love, and sound mind. Pansinin mo, pag ikaw ay nakapanood ng horror movie, yung espiritu mo na nung una, hindi ka naman takot, bigla ka matatakot. Simply because you were influenced by that spirit during that time. Ang dalawa kasing ang fear, kung fear of the Lord, maganda yon. Kasi ibig sabihin, may takot tayo sa Diyos. At yung takot sa Diyos ay talagang napakaganda dahil sa takot natin sa Diyos, hindi ka magkakasala. Ang takot sa Islam, sa tamang pagtuturo nito, yung matakot ka sa Diyos. Na ibig sabihin din nun, hindi yung sumuot ka sa ilalim ng mesa o kama dahil takot ka ng nanginig. Yung takot na makagawa ka ng kasalanan. At ang dahilan ng takot na yon, dahil hindi pa ako ganoon kalalim, ka-establish sa salita ng Diyos. Pero nung nalaman ko na yung katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos, I was able to overcome the fear. Kasi mas nangingibabaw na yung truth kesa yung fear. King Katolisismo atin lang awsa na exorcist o retang ating kebalwan king pamagpalayas kareng marok ka espiritu. Tutu kaya na ating mas makapangyarihan kareng espiritu areni. Posible kaya aeta na tumakot kareng espiritu. Sabi ng Bible, we wrestle not against flesh and blood, but against powers and principalities. So, ibig sabihin, hindi taong kalaban natin, kundi ito ay mga espiritu. Totoong merong espiritu. Pero sa pamagitan ng salita ng Diyos ay malalabanan natin sila. Why? Kasi Satan, the devil, will only speak all lies. He is the prince of lies. He is the king of lies. Pero ang ating Panginoon, sabi niya nga, I am the way, the truth, and the life. So we will be able to overcome all those things by saying the word of God. Takot ako sa mga jinn. Tinuruan kami sa Islam na hindi matakot sa kanila. Sa Sunnah, itinuro rin sa amin ng propeta yan. Kapag lalabas ka sa iyong patutunguhan, hindi mo na alam ang iyong kakaharapin sa karsada.
Tinuruan kami ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa hadith, sinasabihin namin, A'udhu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ang ibig sabihin sa Tagalog, ako ay humihingi ng proteksyon sa iyo, sa tagapaglikha, mula sa masasama sa kanyang mga nilikha. Ibig sabihin, pag Diyos ang nagprotekta sa iyo at yun yung hinihiling ko, wala nang sino mang makakagawa sa iyo ng masama. At ang sabi rin ng Bible, by the power of the blood, He was able to overcome all things. So we can also apply the blood of Jesus by faith. Hindi tayo kailangan matakot because we have power over them. Ang kailangan lamang natin ay malaman natin ang katotohanan. At ang katotohanan ay walang iba kundi ang Biblia. At ang Biblia, makita natin doon na ang sentro nito ay walang ibang Panginoong Jesus, na siya ang namatay at muling nabuhay, pinagbayaran ng kasalanan, napagtagumpayan ang lahat, kaya pati ang mga espiritong ito ay kaya nating mapagtagumpayan. Ang sabi kasi ng Bible, Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang kamatayan sa original na language, ang ibig sabihin nito ay separation, paghihiwalay. Kamatayan sa amin ay haligi ng paniniwala. Ito ang unang stage o hagdan para dumating tayo sa araw ng pag-uukom. Pag tayo ay namatay na makasalanan, tayo ay namatay na malayo sa Diyos, namatay tayo ng walang takot sa Diyos, namatay tayo na hindi nakakilala sa Diyos, ang makakasama natin sa walang hanggan ay ang mga taong makasalanan, walang takot sa Diyos, hindi tumanggap sa Diyos, hindi kumilala sa Diyos. Ayun ang kabayaran ng kasalanan. Yun ay ang kapahamakan, impyerno. Masaya ako ngayon, napapanaw anumang oras kuhanin ng buhay ko dahil nakasigurado ko ng aking nakilala ay yung tagapaglikha na sinasamba ko ngayon at sinamba rin ang mga naunang propeta, pangunahin nandito si Abraham, si Moses, si Jesucristo, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, nasa sigurado ako. Kaya walang problema sa amin. Nano kaya ing tutong kararas ng dareng kekatang kaladwa nung datang maning panahon na maputot niya yung kekatang pangisnawa? Tutu kaya ang ating langit o impyerno? Una, maililigtas ang tao mismo yung sarili niya muna. Meron kang part dito. Sa Islam, kasi pag sinabi natin kaligtasan, ito ay nasa Diyos talaga. Nasa Kanya. Ayun. Ngayon, kung ang hihilingan mo, kikilalanin mong Diyos, hindi naman Diyos, paano ngayon yung kaligtasan ibibigay sa'yo? Okay? So, yun muna ang part ng tao. Kilalanin niya muna yung tagapaglikha at doon siya umasa ng kaligtasan dahil yun ang tunay na makapagliligtas kesa ang sambahin niya yung mga nilikha. Pero sabi nito ay buhay na walang hanggan naman ang regalo ng Diyos para sa pamagitan ni Kristo Jesus. Si Jesus ay namatay para sa atin. Pinagbayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan dahil walang sino mang tao ang pwedeng makagawa nito. Kaya nga sabi ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak. At ang sino mang manampalataya sa kanya, sabi nga nun, ay hindi mapapahamak. Yung mapapahamak, impyerno yun. Kundi magkakaroon ng buhay ng walang hanggan. Yun naman ay langit. Yan. So, ang kaligtasan natin ay hindi reliyon. Kaligtasan natin hindi mabuting gawa. Ang kaligtasan natin ay sa pamamagitan lamang ni Kristo Jesus. Ang sabi ni Jesus, ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Nanumaning kasalpantayan mo, mas masanting nga ika nang umusga nung nanuing katutuan. Naman asagot ning report tayo ni ngeganaganang kutang parikilking espiritu. Alimu dapat magbase ka rin sa sabyan dareng aliwa. Mas masanting nga saliksikan ing bayong kebaluan, alingid king karaniwang daramdaman. At kulkulan ing tutong penibatan ning meto nga bagi. Nung nanuman kano'y ngenag yung dinanlino ning agham, agyo nang ipaliwanag ning kasalpantayan. Nung nanuman ning kekang kapaniwalan, mas masanting pamuri na gamitan ming kekang isip. Banga balo mo nung nanu ing katutuan, at nung nanu ing gawa namo ning luwalas ning isipan. Ako po JD Manaloto para king Down Special Report ning News Force Pampanga.